comes the Finley foul. The coverage of Harper. 12 points for Pierce. 8 to shoot. Paul Pierce. Mahirap tanggapin ang katotohanan, lalo na kung sa ibang tao mo pa ito malalaman. Ngunit isang manlalaro noon sa NBA ang buong pusong tinanggap ang katotohanang ibinigay at nakamit niya sa isang tao. Ang taong may malaking ambag sa larong basketball, ang binansagang the truth ng NBA na si Paul Pierce. Ang videong ito ay nirequest sa akin ni ka-teammate NBA PBA Update. Salamat sa pagsuporta sa akin channel at pagtatyaga na antayin ang videong ito. Shoutout na din sa iyo ka-teammate. Si Paul Anthony Pierce ay ipinanganak noong October 13, 1977 sa Oakland, California sa Estados Unidos ng Amerika. Si Paul Pierce ay kinalakhan ng larong basketball. 6 na taong gulang pa lamang ang batang Paul Pierce ay nagtutungo ito sa bahay ng kanyang tito upang manood ng telebisyon para subaybayan ang paboritong team nito sa NBA na Los Angeles Lakers. Dito sumibol ang interes ni Paul Pierce sa larong basketball. Kaya noong high school, sa Inglewood ay naglaro ito ng basketball at nagpamalas ng angking husay at sipag sa paglalaro. Nadala niya ito sa college, kabi-kabilang parangal, respeto at paghanga agad ang inani ni Paul Pierce, lalo na noong sophomore year nang magkamit ito ng Most Valuable Player Awards sa pagdala nito sa Kansas sa inaugural tournament championship. Noong junior year ay iniwan niya na ang Kansas para paikutin ng dice sa pagsabak sa NBA draft. NBA draft, the Boston Celtics select Paul Pierce from the University of Kansas. Ang team na nilait-lait, hinamak at kinamahuyan noong kabataan nito ay ang team na kumuha sa kanya sa draft noong 1998 bilang 10th overall, ang mainit na katunggali noon ng Lakers na Boston Celtics. Sa rookie season ni Paul Pierce ay hindi niya binigo ang Boston sa kanyang pagpapakitang gilas at naging malaking tulong ito para sa Celtics. Kaya napili ito as NBA All-Rookie First Team sa pagtatapos ng kanyang debut season. Taong 2000 bago ang kanyang ikatlong season sa NBA. Isang matinding pagsubok ang hinarap ni Paul Pierce na nagpabago sa kanyang pagkatao. Sa isang nightclub sa Boston noong September 25, 2000, pinagsasaksak si Paul Pierce ng 11 beses sa kanyang muka, leeg, sa dibdib hanggang sa likuran. Ang kanyang ka-teammate na si Tony Batty ang nagligtas sa kanyang buhay. Madali nitong tinakbo si Paul sa malapit na ospital at agad naman itong nagawa ng aksyon at nabigyan ng agarang lunas sa kabila ng agaw buhay nitong kalagayan. Dalawang bagay ang nagligtas kay Paul Pierce sa pagkakataong ito. Una, ang agarang pagdala sa kanya sa isang malapit na ospital sa kanyang lokasyon. At pangalawa, ay nakasuot ito ng makapal na jacket na nagbigay kahit paano sa kanya ng extra protection. Naganap ang insidente dahil sa pagkausap ni Paul sa isang babae na pilit pinaiiwas ng isang lalaki sa kanya. Kaya dahil sa selos ay naganap ang mapait at mapulang kabanatang ito sa buhay ni Paul Pierce. Gayunman itinago ni Pierce ang emosyon pagkatapos nito at ipinagpatuloy ang paglalaro ng professional basketball. Mabilis na nagpagaling si Paul Pierce at bumalik sa ensayo. Ang Paul Pierce na halos nasa bingit na ng kamatayan ay nagbalik upang ipagpatuloy ang laban ng buhay. Bagamat sa insidenteng iyon ay nagdulot ng anxiety at depression ito sa ating bida, ay lalong naging maalab si Paul sa paglalaro. Nilabanan ang depresyon, unti-unting bumangon. Bilang katunayan ay bawat stats na ginawa nito sa 2 season ay nahihigatan niya at mas nagiging maganda para sa kanya. Noong March sa season na ito, binansagang the truth si Paul Pierce ni Shaquille O'Neal at pinarangalan ito bilang NBA Player of the Month sa tindi ng performance nito every game. 2007-2008 season, bumuo ang Boston Celtics ng isang natatanging grupo sa katauhan nila Paul Pierce, Ray Allen at Kevin Garnett na naging Big 3 ng Celtics noong panahong iyon. Naging malaking banta at kinatakutan ng Boston Celtics sa pangungunan ng Big 3. Sa season na yan, nag-cruise ang landas ng Celtics at Lakers na dating pinapanood niya lang sa maliit na telebisyon, pero sa pagkakataong ito, isa na siya sa uukit ng kasaysayan. Ngunit hindi sa koponan na pinangarap niya, kundi sa koponan na kinamuhian niya noong bata pa lang siya. Game 1 pa lang ng finals,
Noong 2008 NBA Finals kontra Los Angeles Lakers, si Paul Pierce ay na-injured during third quarter and was carried off the court in serious pain. Ngunit agad itong nagbalik sa laro. At sa kanyang comeback, nagbigay si Paul Pierce ng spark sa Celtics with 15 points sa third quarter hanggang dulo ng game en route to a 98-88 victory. Naipanalo ng Boston Celtics ang ika-17 kampeonato ng prangkisa sa season na yan. Tangi dyan, ito ang kauna-unahan at huling championship ni The Truth. At dagdag pa dyan, nahirang si Paul Pierce na Finals MVP. Sa puntong ito, nakapukol ang buong pag-iisip ni Paul Pierce at ang Celtics para maka-back-to-back champ. Pero bigo itong matupad dahil sa na-injured si Kevin Garnett at tumapos ang Celtics hanggang second round lamang ng playoffs. 2010, nakabalik ng finals ang Boston Celtics kontra pa din sa mortal nitong katunggali na Los Angeles Lakers sa pang-12 pagkakataon. Ngunit sa tagpong ito, binawian sila ng Los Angeles Lakers na umabot pa ng Game 7. Sa mga sumunod na season, hindi na nakabalik ng finals ang Boston Celtics sa pangunguna ng Big 3. Dagdag pa ng tamaan ng injury si Rajon Rondo at ang iba pang vital piece ng team. Pero ganun pa man, ay maraming nakamit si Paul Pierce na milestone sa Boston Celtics. 2013, tuluyan ang nabuwag ang dinastiyang pinagharian ni Paul Pierce nang makasama ito sa isang blockbuster trade na yumanig sa buong NBA. Napunta si Pierce kasama ni Kevin Garnett at Jason Terry patungong Brooklyn Nets. Sa kampanya ni The Truth kasama ang Brooklyn Nets ay kinapos itong masungkitang pangalawang singsing sa NBA. Kung kaya't pagkatapos ng isang season ay lumipat ito patungong Washington Wizards at pumirma ng 2 taon. Milestone after milestone ang nakamit ni Pierce sa Wizards. Ngunit pagkatapos ng isang season ay agad itong lumipat sa Los Angeles Clippers, ang huling assignment sa kanyang karir. Naging role player ito coming off the bench for the first time sa kanyang karir. Dala na din ang edad at mas nakasasabay na ang batang player kaysa sa kanya. Ang tagpong ito, ang huling 3-point shot ni Paul Pierce sa kanyang karir na isang madamdaming tagpo sa mismong home court ng koponan na pinaglaban at minahal nito. 2017, pumirma si Pierce pabalik ng Celtics upang bigyang daan ang pagre-retiro ni The Truth para sa Boston Celtics. February 11, 2018, iriakyat ang kanyang jersey to the rafters ng TD Garden sa post-game ceremony ng Celtics-Cavaliers game. Isang tagpong hindi malilimutan dahil sa isang manlalarong gumuhit ng ligasiya at pangalan sa NBA. Si Paul Pierce ang pang-23 player sa Celtics history to be honored at nahanay sa mga makasaysayang manlalaro ng Boston. Ilang taon ang lumipas, nademanda si Pierce dahil sa hindi pagbayad sa kanyang inutang na nagkakahalaga ng $150 at halos 7% lamang ang naibalik nito dahil sa pagkahiling nito sa sugal. Sinundan pa ito ng paghiram ng panibagong $40,000, ngunit hindi na talaga nakabawi si Pierce dahilan ng pagtakas nito sa kanyang nahiraman. Bukod sa kanyang kaso, ay nahaharap pa si Paul Pierce sa isang malaking suliranin kontra sa isang cryptocurrency company. Sa kabila ng mga alegasyon, kaso at pagsubok niya sa buhay, ay hindi nayanig ang paghanga ng mga tao sa kanya. Marami pa rin nanatiling nagtitiwala kay The Truth, anuman ang mangyari. Shoutout sa iyo ka-teammate Remy Buendia II, kay ka-teammate Christopher Ernacio, at kay ka-teammate Mia Glirial Jose. Maraming salamat sa pagsuporta at pagtitiwala sa aking channel. Si Paul Pierce ay isang anyo ng katatagan at hindi umatras sa hamon ng buhay na kahit nasa bingit ng kamatayan ay piniling magbigay serbisyo sa kanyang koponan at pasayahin ang mga tao. Ito ang katotohanang hindi mababaon sa limot, kundi ito ang katotohanang sasariwa sa bawat nanlulupaypay sa mga taong tinatahak ang landas ng kanilang buhay. Kung nagustuhan mo ang video ito ay mag-iwan ka ng like at comment sa ibaba ng video ito. That's all for today. Maraming salamat po and see you sa next episode.